Isang barkong pangdigma ng China ang sumulpot habang nagsasagawa ng MCA ang mga barko ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan sa West Philippine Sea. Ayon pa sa China, ang mga puwersa umanong panlabas ay nag-uudyok ng gulo kaya't hinimok nito ang Pilipinas na ayusin ang agawan sa teritoryo sa pamamagitan ng bilateral na pag-uusap. At China iniulat na tatalunin umano ng kanilang barko kahit na magsama-sama pa ang ilang barko ng Amerika, kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MCA ay isinagawa noong Miyerkules ng mga elemento ng Amerika, Pilipinas, Australian Navy at Maritime Self-Defense Forces ng Japan. Ito ang kauna-unahang ehersisyo sa pagitan ng apat na bansang ito ngayong taon kung saan nilalayo ng ehersisyo na palakasin ang interoperability at ipakita ang suporta para sa Pilipinas sa gitna yan ng dumaraming puwersahang aktibidad ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng 7th Fleet ng US Navy na ipinakita ng MCA ang sama-samang pangako ng mga kalahok na bansa upang palakasin ang kooperasyong pangrehiyon bilang suporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Dito ay nakibahagi ang American Guided Missile Destroyer na USS Benfold at isang P-8 Poseidon Surveillance Aircraft. Sa Australia naman ay ang Air Warfare Destroyer na HMAS Hobart na mayroong Seahawk helicopter, isang Japanese destroyer na GS Akizuki na may isang SH-60K variant na Seahawk, at sa Philippine Navy naman ay ang Guided Missile Frigate na BRP Jose Rizal. Ngunit habang naglalayag ang mga barkong ito sa hindi kalayuan ay isang barkong pangdigma ng PLAN o People's Liberation Army Navy ang namonitor sa aktibidad. Kinilala ng US 7th Fleet ang barko na isa umanong Jiangkai Class 2 na isang guided missile frigate ng China. Nakipag-ugnayan ng Newsweek sa Chinese Foreign Ministry sa pamamagitan ng email na may kahilingan para sa komento, at dito ay mariin umanong kinukundina ng China ang kaoperasyong militar ng kaalyado ng US sa rehiyon at inaakusahan ang mga puwersang panlabas na nag-uudyok umano ng gulo, kaya't hinihimok ng China ang Pilipinas na ayusin ang agawan sa teritoryo sa pamamagitan ng bilateral na pag-uusap. Nako, ang dami ng pag-uusap mga kabayan, pero hindi naman tumutupad sa usapan ang China. Ang MCA ay dumating isang araw lamang matapos sumali ng Philippine FA-50 fighter jets sa isang pares ng US B-1 bombers para sa mga drills sa maritime zone ng US Defense Treaty. 2 Philippine Air Force FA-50 aircraft and 2 US B-1 aircraft. Ngunit tinawag ni Li Jian, tagapagsalita ng Southern Theater Command na PLA, na ang ehersisyong yan ay isa umanong pagtatangka na pahinain ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Warship 150, this is Warship over. I have you loud and clear. How me? Over. At sa ibang balita naman mga kabayan, tungkol pa rin sa China, base sa isang Chinese media, kung susubukan umano ng China na salakayin ang Taiwan ay makakatagpo umano ang PLA ng isang mabigat na puwersa mula sa Amerika. Kaya naman ang China ay bumuo ng sarili umano nitong mga estratehiya para kontrahin ang puwersa ng Amerika. Sa isang simulation ng senaryo ng labanan sa dagat na isinagawa ng Chinese PLA Navy malapit sa baybayin ng Taiwan kasama ang China Ship Development and Design Center, sinabi ng mga scientist ng China na ang kanilang advanced na Type 055 na destroyer ay maaari umanong tumayong matatag laban sa paparating na mga armada ng Amerika sa pamamagitan ng pag-deploy ng isang sopistikadong network ng unmanned system na tinatawag nila na Kill Web. At sa kanilang simulation na isinagawa mga kabayan, isang Type 055 destroyer ng PLA Navy ang humarap sa kunwari 8 US Early Bird class destroyer ng Amerika. Sa simulation, ang barkong pangdigma ng China ay suportado umano ng mga drone at unmanned boat upang palakasin ang mga depensa nito at para talunin ang kunwari 8 barko ng Amerika na makakaharap nito.
Ayon sa Chinese media, ang ehersisyo na nagha-highlight sa ambisyon ng China na hubugin sa pakikipagdigma ang hukbong dagat nito sa pamamagitan ng malakihang paggamit ng mga unmanned platform ay nagpapakita ng potensyal na konsepto nito upang mabilis at tiyak na ineutralize ang mga banta ng kaaway na nag-aalok sa China ng kalambangan sa labanan sa dagat. Ang lakas ng China mga kabayan, pero sa simulation lang ito. Sa aktual na labanan ay baka hindi magawa ng China mga yan.